Good day, grade 10 students. So, pasensya na po sa audio quality ng video na to. Talagang maulan. So, last time pinag-uusapan natin kung paano mag-represent ng data using box and whisker plot. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay paano gumawa ng histogram at frequency polygon. So, ang histogram po is a graphical representation of a frequency distribution of a dataset consisting of, ito yung keyword mo, connected bars, where each bar represents the frequency or relative frequency of data within a certain interval. So, here's an example ng frequency distribution table. So, let's say daw, the frequency distribution of heights of 30 acacia trees is represented by this table. So, dito makikita mo na meron daw isang acacia tree na merong height na 86 to 90. Then, sa 81 to 85 inches, at 81 to 85 feet naman, merong 5. Sa 76 to 80, merong 10. Pero, kung mapapansin mo, merong gap mula dun sa 65 to 66. Anong ibig kong sabihin? Di ba meron tayong 65.1, 65.2. So, merong gap sa pagitan ng 65, 66, 70, then 71, 75 to 76. Kaya ang sabi, we want to represent it with connected bars. So, paano natin to gagawin? Bago ka mag-representation, kailangan mo munang hanapin yung class boundary. So, how do we find yung class boundary ng ating frequency distribution table? Ang gagawin nyo lang po ay kunin mo lang yung lower limit dito. So, 61. So, minus mo lang po sa 0.5. So, 61 minus 0.5, that would be 60.5. So, 60.5 dito, up to, then yung kabila naman, that would be 65 plus 0.5. So, that would be 65.5. Yun na po yung class boundaries nung ating unang step. Then, ganun ulit. Doon naman sa 66, we will have 66 minus 0.5, and that is 65.5. Then, 70 plus 0.5, that would be 70.5. So, this is 65.5 up to 70.5. Kung mapapansin mo, yung 65.5 ay wala ng gap, connected na siya. So, gagawin mo yon hanggang dito sa ating lower limit. Okay? So, para lang medyo hindi masyado mahaba itong video, papakita ko na po ng buo. Okay. So, pag nakumpleto mo na, dapat ang lumabas na class boundary mo ay 60.5 to 65.5 hanggang 85.5 to 90.5. Once na nagawa na natin to, draw tayo ng Cartesian plane. Pero focusing lang sa quadrant 1. Tandaan, ang quadrant 1 sa Cartesian plane po ay yung positive-positive. So, itong part na to yung i-draw natin. So, let me draw lang muna. So, once na nakadraw ka na nung positive x sa positive y axis, ipa-plot mo na po yung iyong class boundary. So, mag-start ka do sa pinaka lowest class boundary, which is 60.5. So, yung class boundaries nga pala dito sa x-axis. Then, yung ating frequency or the number of acacia trees dito naman sa y-axis. So, dito sa x-axis yung height ng acacia trees. So, represented siya ng ating class boundaries. So, mag-start ka sa 60.5 hanggang 90.5. So, kailangan pantay-pantay yung pagkaka-plot. Okay? So, plot ko lang po muna. Then, para naman sa y-axis, ang gagawin mo naman ay, since ito ay frequency, then makikita mo, pinakamaliit mong frequency ay 1, then ang highest mo ay 10. Plot mo rin dito, start with 1 hanggang 10. So, let me draw it first. So, once na naayos na natin yung ating Cartesian plane, pwede na tayo mag-start na mag-plot. So, here, kung mapapansin mo, I started from 60.5 hanggang 90.5. Dito naman, nag-interval na lang ako ng by 2. Kasi medyo hindi na kasya dun sa ating
space yung ating magiging histogram. So, here, you have 60.5 to 65.5. Yun yung una nating class boundary. So, ipa-plot natin siya. There are 3 daw. So, 60.5, ito yun. Hanggang 65.5, then 3. So, sa gitna ng 2 saka 4. Dito siya dapat nakatapat. Then, connect naman natin 65.5 to 70.5. 3 ulit. Then, 70.5 hanggang 75.5 ay 8. Hanggang umabot tayo dun sa pinakadulo, which is yung 90.5. So, let me draw lang na maayos yon. Yan. So, once na na-plot na natin lahat, so pansinin nyo, students, clean ko isa-isa. So, from 60.5 to 65.53, then, ito ulit, then 8. So, kung mapapansin, yung 3 kasi nasa pagitan ng 2 at 4, yung 5 naman nasa pagitan ng 4 at 6, then yung 1 nasa pagitan ng 2 and 0. Okay? Ganun lang po. Now, para mas maganda yung ating histogram, pwede nyo lagyan ng label. Tapos, pwede nyo ring i-fill yung mga, or i-color yung mga bars. So, let me show it, do it lang muna. Okay, so, here na po yung ating buong histogram ng heights ng acacia trees. If you would notice, nilagyan ko na rin po siya ng title. Nilagyan ko na rin yung label, yung ating x-axis and y-axis. Tandaan, your x-axis is the class boundaries. Then, your y-axis naman po is the frequency. So, based on the table, the class boundary is the height of the acacia trees in feet. Pwede mo rin lagay in feet. Then, yung class boundaries, yung frequency naman is the number of acacia trees. So, ganun lang po gumawa ng histogram.